Be good always kay Yaya Lucy, okay? Para hindi siya umalis at dito lang siya sa tabi mo. Tumango naman si Rafael. Po. Napangiti ako, tinalikan siya sa buhok. Nagtagal pa kami ng 20 minuto sa labas. Nang tumaas na ang araw ay pumasok na kami sa loob. Nakasalubong ko ang kasambahay na si Ikang. Inutusan ko siyang papuntahin si Lucy sa library office. Kumatok ako ng 3 beses sa makapal na pinto ng library. Come in. Humugot ako ng malalim na hininga nang marinig ang boses ni Ryder sa loob ng silid. Hinawakan ko ang doorknob at pinihit, sabay bukas ng pinto. Napalunok ako nang makita si Ryder na nakaupo sa swivel chair at sinasamsam ang mga papel na nasa mesa. Si Rafael naman ay nasa couch at nilalaro ang kutsi-kutsihan niyang laruan. Hindi pa niya ako napapansin. Tumingin ulit ako kay Ryder na ngayon ay inilalagay na sa drawer ng desk ang mga papel. Pambahay pa rin ang suot niya. Mukhang hindi siya papasok o baka mamaya pa papasok. Tumikim ako. Sir, nag-angat ng tingin si Ryder sa akin. Hindi siya nagsalita at pinasadahan pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagtaas ng isang sulok ng kanyang labi. Nailang naman ako dahil baka hindi maayos ang itsura ko. Pero bago pa man ako pumunta dito sa library ay siniguro ko naman na maayos ang itsura ko. Bagong ligo ako na obvious naman dahil basa pa ang buhok ko. Nakasuot na rin ako ng scrub suit na uniforme ko. Nandyan ka na pala. Have a seat. Iminuwestra niya ang kamay sa couch. Kimi naman ako ngumiti at tinungo ang couch kung saan naglalaro si Rafael. Doon na ako napansin ng makulit na bata. Yaya Lucy? Lumapit sa akin si Rafael at yumakap sa bewang ko. Natawa naman ako at umupo na sa couch habang nakayakap pa rin siya sa akin. Miss mo na agad si Yaya wala pang 1 oras na hindi tayo nagkita. Ikaw talaga? Bumungis-ngis lang siya at sumampa na din sa couch at umupo sa kandungan ko. Nagpapabebe na naman si kulit. Sinuklay ko ng mga daliri ang buhok niya. Mamaya maligo ka na ha? Tumangutango naman siya at ngumuso. Ipinakita niya sa akin ang laruang kutsi-kutsihan. Kinuha ko naman iyon at pinagulong sa braso niya pataas sa balikat at leeg. Nilagyan ko pa ng tunog. Bumungis-ngis naman siya dahil nakikiliti. Napatigil naman ako sa ginagawa ng tumikim si Ryder. Lumipad ang tingin ko sa kanya. Nakamasid pala siya sa amin ni Rafael at bahagyang nakangisi. Sorry po sir. Umiling-iling lang siya at mas lalong lumapad ang ngisi. Tila ba siya natutuwa na hindi ko maintindihan pero unti-unti na ring sumeryoso ang kanyang muka. Sumandal siya sa swivel chair at dumikwatro. May ideya ka naman siguro kung bakit kita gustong makausap. Lumunok ako at nilukob ng kaba ang dibdib. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa loob ng library office. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng puso ko. Si Rafael ay nasa kandungan ko pa rin at nakasandal sa dibdib ko habang nilalaro ang kutsi-kutsihan niyang laruan. Si Ryder naman ay matiim pa rin nakatingin sa akin na parang pinag-aaralan ako. Yung nakita mo kagabi? Wala po ako nakita kagabi, sir. Maagap na sabi ko. Ngumisi naman siya na tila naaaliw sa akin. Alam ko nakita mo. Nakita nga kitang nakasilip eh. Kumagat labi ako at bahagyang yumuko. Wala na ako lusot. Sorry po, sir. Hindi ko naman po sinasadya. Isasara ko lang naman po sana ang bintana tapos nakita ko po kayo. Kinakabahang sabi ko. Anong nakita mo? Yung binaril niyo po yung lalaki. Mahinang sabi ko. Saglit siyang hindi nagsalita at nakatitig lang sa akin. Natatakot ka ba sa akin? Tanong niya. Napalunok naman ako. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Oo ba o hindi? Pero nakaramdam talaga ako ng takot sa kanya kagabi. Yung totoo po, sir. Natakot po ako sa inyo. Hindi ko po talaga ina-expect na kaya niyong bumaril ng tao. Akala mo mabait ako pero hindi naman pala. Dugtong niya, sasabihin ko. Hindi naman po sa ganun, sir. Mabait naman po talaga kayo. Naobserbahan ko lang na ayaw niyo ng palpak na trabaho. Naiintindihan ko naman po yun pero hindi ko lang talaga inaasahan na kaya niyong bumaril ng tao. Paliwanag ko. Okay, let me explain.
Nagangat ako ng tingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na sinabi niya. Magpapaliwanag daw siya? Ngumisi siya. Yes, kaya kong bumaril ng tao pero hindi naman ako basta-basta bumabaril ng walang dahilan. Yung lalaking binaril ko kagabi ay buhay pa at nagpapagamot na ngayon. Tila nakahinga ko ng maluwag nang malamang buhay pa pala ang lalaki. Akala ko'y tinuluyan niya na. Tauhan ko din siya. May ginawa siyang bagay na maaaring ikapahamak ng maraming tao. Nakapagsabuhatan siya sa mga kalaban ko kaya nagalit ako at binaril ko siya para magtanda. Umawang ang labi ko. Lagi ka bang namamaril kapag nagagalit ka ng sobra? Wala sa sariling tanong ko. Kumagat labi ako. Sorry po. Tumawa siya. Parang ang sama naman yata ng tingin mo sa akin, Lucy. Hindi ako basta namamaril kapag nagagalit. Depende na lang sa kasalanan sa akin ng tao. Gusto mo bang magalit ako sa'yo? Napasinghap ako at umiling-iling. Ayoko po. Good. Basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo, walang problema. At kung magalit man ako sa'yo, hindi naman kita babarilin. Ibang parusa ang gagawin ko sa'yo. Anya na may kakaibang kislap ng mga mata. Nahigit ko ang hininga sa kanyang sinabi. Lumakas din ang kabog ng aking dibdib. Bakit tila may ibang laman ang mga sinabi niya? Hindi ko maintindihan pero kinakabahan ako. Pangako po sir, gagawin ko po ang best ko sa trabaho para hindi po kayo magalit sa akin. Nautal na sambit ko. Tumawa naman siya at naging malagkit pa ang tingin sa akin. Anyway Lucy, may boyfriend ka na ba? Napaawang ang labi ko sa tanong niya. Nabingi yata ako. Po? Ngumisi siya. Tinatanong ko kung may boyfriend ka. Naku, wala po sir. NBSB po ako. Bulalas ko. Kumagat labi naman siya at ngumiti. Glad to hear. Naginit naman ang mukha ko sa sinabi niya. Natutuwa daw siya? Bakit? Anyway, mamaya darating ang pedya ni Rafael. At bukas naman ay kasal ng kaibigan ko. Isasama ko kayo ni Rafael. Opo sir. Nang wala na siyang sasabihin ay nagpaalam na ako sa kanya na paliliguan ko na si Rafael. Darating palang pedya niya ngayon at ang ama naman niya walang pasok sa office at dito lang sa bahay maghapon. Ibig sabihin, madalas ko siyang makikita. Ang bilis tuloy ng tibok ng puso ko sa kaba at excitement. Haba, nadagdagan ng weight ni Rafael. Mula sa 13 kilo ay naging 15 kilo na siya ngayon. At nagkakalaman na rin. Mukhang maganda ang pag-aalaga sa iyo ng bago mong yaya. Komento ng may edad na pedya ni Rafael. Pagkatapos timbangin ay sinukat naman niya ang height ni Rafael. Inayos ko naman ang pagkakatayo niya dahil malikot siya. Yaya Uzi? Opo, babe lang. Susukatan ka lang ng height ni doktora. Good boy si Rafael, di ba? Kausap ko kay Rafael. Tumango si Rafael. Po. O behave na, stand straight. Sinunod naman niya ako. Tumingin ako kay doktora. Nangingiting nakatingin din siya sa amin ni Rafael at bakas ang pagkamangha sa muka. Ganoon din si Ryder na nakatayo lang sa isang tabi at nakahalukip-kip habang nakamasid sa amin. Wow, very responsive na si Rafael ngayon ah. At marunong na rin magpo. Manghangwi ka ng butihing doktora. Siyempre dok, magaling ang yaya niya eh. Komento naman ni Ryder sabay ngisi. Nag-init naman ang pisngi ko sa papuri niya. Tumango si doktora. Mukha nga, at maganda pa. Nahihiyang ngumiti naman ako sa doktora. Kinuhanan na ng doktora ng height si Rafael. Bahagya nga siyang tumaas. Lumapit si Ryder kay Rafael nang babakunahan na ito kontra tigdas. Siya na ang humawa kay Rafael pero si Rafael ay nag-iiyak na nang makita ang karayom. Takot pala siya sa injection. Normal lang naman iyon sa bata. Hush, son. Sandali lang naman yan. Pag-alo ni Ryder sa anak. No! No! Umiiling na sabi ni Rafael at pumalahaw na ng iyak. Rafael anak, behave ka lang please. Sandali lang ito. Pakiusap na Ryder. Pero patuloy pa rin umiiyak si Rafael at nagwawala na. Pinapalo na niya sa dibdib ang ama. Naawa naman ako sa kanya dahil sargo na ang luha niya sa mga mata pero importante ang bakuna sa kanya. Lalo na at uso ang tigdas ngayon. No! No, Daddy! Rafael! Malambing man pero may tono na ng pagbabanta sa boses ni Ryder.
Nagpupumiglas si Rafael sa hawak ng ama at nang makawala ay tumakbo sa akin at yumakap ng mahigpit sa isang hita ko. Yayawsi! Umiiyak na sabi niya at ngumuso sabay turo sa daddy niya at kay doktora na tila ba siya nagsusumbong. Si Ryder ay napahimas na lang sa batok. Nag-squat ako para magpantay ang mga mukha namin. Yumakap naman siya sa leeg ko. Pinunasan ko ng kamay ang luha sa pisngi niya. Tana, di ba good boy si Rafael? Kausap ko sa kanya. Tumango naman siya at suminghot. Yung ituturok ni doktora, gamot yun para hindi ka magkasakit. Mahinahong paliwanag ko sa kanya. Umiling-iling naman siya habang nakanguso. Yayay! No! Hindi yun yayay. Parang kagat lang yun ng maliit na ant. Di ba strong si Rafael? Tumango-tango siya. Yun naman pala eh. Kayang-kaya mo yung turo kasi strong ka. Kapag hindi ka natusukan noon, magkakasakit ka. Lalabas ang mga worms sa ears mo at saka sa nose, saka sa hands. Gusto mo ba yun? Umiling-iling siya. No. Papaturo ka na kay doktora? Ngumuso siya. Yayay. Hindi yan yayay kasi strong ka. Saka nandito naman si Yayay Usi oh. Hahag ka ni Yayay Usi. Saka ikikis pa para mawala ang yayay. Pinunasan niya ng kamay ang luha sa pisngi. Mukhang papayag na siyang magpa-inject. Tumingin ako kay Ryder at kay doktora. Kapwa sila nakangiti habang nakamasid sa amin na Rafael. Sananyasan ko si doktora na lumapit na. Umigpit naman lalo ang yakap na Rafael sa leeg ko. Yayawsi. Natatakot na sambit ni Rafael. Niyakap ko din siya. Hindi yan yayay. Strong si Rafael. Kayang-kaya yan ni Rafael. Sumubsob siya sa balikat ko. Kinuha naman iyong pagkakataon ni doktora at itinusok na ang karayom sa braso ni Rafael. Sumigaw si Rafael pero sandali lang dahil mabilis ding hinugot ni doktora ang karayom at nalagyan ng bulak ang parte ng brasong tinurukan. Oh, wala na. Sambit ko. Nag-angat naman si Rafael na mukha at tinignan ang brasong may bulak na. Yayay? Tanong ko. Umiling naman siya at napangiti na. Hinaplos ko naman ang buhok niya. Galing naman ni Rafael. At magaling din si Yaya, syempre. Komento ni doktora. Ngumiti naman ako sa kanya. Magaling itong bagong yaya ng anak mo, Mr. Buenavista. She knows how to tame Rafael. Iba siya sa mga dating yaya ng mga anak mo. I know, doktora. And I'm so lucky to have her. Sad ni Ryder na hindi inaalis ang tingin sa amin ni Rafael, partikular sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin kasabay ng pag-iinit ng aking muka dahil sa sinabi ni Ryder. Bakit parang may ibang meaning iyon? O baka nag-a-assume lang ako? Itinuon ko na lang ang atensyon ko kay Rafael na ngayon ay naglalambing na at gustong magpabuhat. Binuhat ko naman siya. Ang bigat-bigat na nga niya pero carry lang. Naging good boy naman siya at nagpaturok. Nagpaalam na sa doktora at naiwan na lang kaming tatlo dito sa kwarto ni Rafael. Yusi? Bakit? Yayay pa? Ngumuso siya't umiling. Hindi na yayay kasi strong ka, diba? Tumangutango siya. Po. Ngumiti ako at binisil ang pisngi niya. Galing-galing naman ang baby boy ko na yan. Narinig kong tumikim si Ryder kaya bumaling ako sa kanya. Nakalapit na pala siya sa amin ni Rafael at nakapamulsa. Thank you, Lucy. Sa totoo lang, pahirapan talaga kapag tuturo ko ng injection si Rafael. Takot siya sa karayom at nagwawala siya. Hirap akong pakalmahin siya pero ikaw, ising-isi lang sa'yo na pakalmahin siya. Kumamot ako sa ulo. Kasi po sir, kulang po kayo sa panguutos sa kanya. Kailangan din po kasi inuutos siya para sumunod. Ganun pong ginagawa ko sa mga pamangkin ko kapag ayaw magpa-inject. Tumaas ang kilay niya, tumangutango. I see. Sandaling namayani ang katahimikan sa loob ng kwarto. Nakatingin lang sa amin si Ryder at tila may iniisip. Nailang naman ako. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Daddy? Iniabot ni Rafael ang isang kamay niya kay Ryder. Gusto niyang magpabuhat sa ama niya. Lumapit pa ng husto si Ryder para kunin si Rafael sa akin. Hinahawakan niya sa katawan si Rafael dahil nakakapit pa ang isang kamay ni Rafael sa bato ko. Ay nahila ako. Nasubsob tuloy ako sa dibdib ni Ryder. Mabilis naman akong lumayo kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Sorry po.
Nahihiyang sabi ko. It's okay, Lucy. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagngisi niya bago tumalikod at lumabas ng kwarto, buhat si Rafael. Bumuga ako ng malalim na hininga at sinapo ang kumakabog na dibdib. Sa lakas ng kabog nito ay parang lalabas na sa ribcage ko. Ay, atakihin yata ako sa puso. Bakit naman kasi ganun siyang makatingin sa akin? Tapos, nasubsob pa ako sa dibdib niya. Si Rafael kasi. Pero ang bango-bango talaga niya at ang tigas-tigas pa ng dibdib. Parang ang sarap humimlay doon ng matagal. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Ano ba itong naiisip ko? Lumalala na ang pagpapantasya ko sa kanya simula na magtrabaho ako dito. At para na akong luka-luka. Kagabi, takot na takot ako sa kanya dahil nakita ko siyang binaril yung lalaki. Tapos ngayon, kilig na naman ako sa kanya. Mababaliw na talaga ako. At habang tumatagal na ganitong nararamdaman ko, baka ma-develop na ito. Mahulog ako sa kanya. Buti ba kung saluhin niya ako at asa naman ako? Humugot ako ng malalim na hininga at tiningnan ang pintong nilabasan ng mag-ama. Ay, makapagligpit na nga lang. Makakapagpahinga ako ngayong araw kahit papano dahil may katuwang ako sa pag-aalaga sa makulit na bata. Wow, poging-pogi na ang baby boy ni Yaya at ang bango-bango pa. Sambit ko't dinikit ko ang ilong sa kilikili niya. Panay naman ang hagikik niya at iniiwas ang kilikili. Malakas kasi ang kiliti niya doon. Tapos ko na siyang bihisan. Polo shirt na puti na may lining na itim sa kwelyo at dibdib at short na maong ang ipinasuot ko sa kanya. Pinaresan ko iyon ng puting sneakers din. Ang buhok niyang bagong gupit ay sinuklay ko lang. Hindi ko na siya nilagyan ng gel dahil ginugulo lang niya. Ako naman ay nakabihis na din. White blouse na medyo loose ang damit ko. Tinakin ko ito sa blue skinny jeans ko at puting sneakers din ang pampaa ko. Look, Rafaelo, twinning tayong dalawa. Umikot ako sa harapan ni Rafael para ipakita sa kanya na parehas kami ng suot. Pumalakpak naman ang makulit na bata at umikot din sabay bungis-ngis. Pinanggigilan ko naman ang pisngi niya. Muli kong sinipat ang sarili sa live size mirror ni Rafael. Ngayong araw ang punta namin sa kasal ng kaibigan ni Ryder. Sinama na rin niya ako para syempre magbantay kay Rafael. Sinipat-sipat ko ang buhok. Maayos naman ang pagkaka-ponytail ko. Ponytail scrunchie ang ginamit ko para naman may style kahit papaano. Minimal lang ang makeup ko sa muka. Brunash ko lang ang kilay ko na natural ng may korte at naglagay ng manipis na wing liner sa gilid ng mata. Manipis na lip tint lang ang nilagay ko sa labi dahil natural na itong mapula. Hindi na ako naglagay ng foundation sa mukha dahil baka humulas lang. Katirikan pa naman ng araw. Saka alaga ko naman sa paglalagay ng collagen ng mukha ko tuwing gabi kaya makinis na makinis ito. Tumingin din sa salamin si Rafael at tiningnan din ako. Ganda na ba si Yaya? Tumangutango siya. Talaga? Po. Humarap ako sa kanya at nag-squat. Sabihin mo nga maganda si Yaya? Binukan niya ang labi. Sinusubukan niyang bigkasin ang mga salitang tinuturo ko. Ma? Ma? Pagsunod niya. Ganda? Ganda? Si? Si? Yaya Usi. Yaya Usi. Ulitin mo nga ulit. Maganda si Yaya Usi. Saglit siyang nakatingin lang sa akin na tila nag-iisip pero ilang sandali lang ay binukan niya ulit ang bibig. Ganda, ti Yaya Usi. Napatutup ako ng bibig sa tuwa. Ang galing-galing mo na talaga, Rafael. Practice lang ng practice. Makakapagsalita ka na rin ng tuloy-tuloy. Ulitin mo pa nga. Maganda si Yaya Usi. Ganda, ti Yaya Usi. Diretso niyang sabi. Kinikilig naman ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at binanggigilan ng halik ang mataba niyang pisngi. Hagikik naman siya ng hagikik. Lumingon ako sa pintuan nang makarinig ng pagtikhim. Umawang alabi ko nang makita si Ryder na talaga nga namang gwapong-gwapo ang itsura ngayon. Naka-trouser siya ng itim at long sleeve polo na puti na nakatuck in sa trouser. Bukas ang ilang botones kaya nasisilip ko ang malapad niyang dibdib. Nakasampay sa isa niyang braso ang itim na coat. Daddy! Bumitaw sa akin si Rafael at tumakbo palapit sa ama niya. Ang pogi ng anak ko ah.
Komento ni Ryder at binuhat si Rafael at hinalik-halikan pa sa pisnging kanina ay hinalik-halikan ko din. Parang nagdikit na rin ang labi namin. Tila tuloy dinilaan ng apoy ang pisngi ko na nagiinit. Tumayo ako at pinagmasdan lang ang mag-ama. Hinihintay ang utos niya. Daddy, Yaya Usi. Sambit ni Rafael at tinuro ako. Tinuro din niya ang damit niya. Ibig niya sabihin parehas kami ng suot. Tumawa si Ryder. Twinning kayo ni Yaya? Tumangutango naman si Rafael. Tumingin sa akin si Ryder at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Na-conscious tuloy ako. You look so nice, Lucy. Sambit ni Ryder. Kumislot naman ang puso ko sa kilig. Mas lalo pa nag-init ang aking muka. Thank you po, sir. Nautal pang sabi ko. Let's go. Dinampot ko na ang tote bag na may lamang pamalit na damit at bimpo ni Rafael. May tubig din iyon at snacks in case na mauhaw at magutom si Rafael sa biyahe. Sunukbit ko na iyon sa balikat at sumunod na sa mag-ama na nauna nang lumabas sa pinto. Pagdating sa labas ng bahay ay nag-aabang na ang sasakyan. Binuksan ni Gerald ang pinto sa likurang sasakyan. Siya yata ang driver ngayon at in fairness, kahit itim na t-shirt at pantalong maong lang ang suot niya, malakas pa rin ang dating niya. Di talaga siya pahuhuli sa itsura ni Ryder. Tinunguan niya ako. Tumango din ako sa kanya at kaming ngumiti. Sumakay na ang mag-ama sa likuran ng sasakyan. Ako naman ay pinagbuksan ni Gerald ng pintuan sa harapan. Inalalayan pa niya akong sumampa dahil may kataasan ang sasakyan. Salamat. Nginitaan lang ako ni Gerald. Bakit nandyan ka? Nilingon ko si Ryder sa likuran. Sumalubong sa akin ang nakakunot niyang noo. Po? Sabi ko bakit dyan ka sa unahan umupo? Tila naiinis ng sambit niya. Nalito naman ako. Saan po ba ako uupo? Saan pa? E di dito sa likuran katabi na Rafael. Kumamot ako sa ulo at muling bumaba sa sasakyan. Anong problema? Kunot noong tanong ni Gerald. Ngumuwi ako. Sa likod daw ako umupo katabi na Rafael. Ganun ba? Sige, sa kabilang pinto ka na dumaan. Tumango ako at umikot sa sasakyan. Sumunod naman sa akin si Gerald. Pinagbuksan niya ulit ako ng pinto at inalalayan sa pagsakay. Nag-thank you naman ako. Why took you so long? Masungit na bungad sa akin na Ryder. Salubong na ang kilay niya at medyo madilim ang mukha. Sorry po. Nasabi ko na lang. Mukhang bad trip siya. Bakit kaya? Yaya Usi? Umupo sa kandungan ko si Rafael at sumandal sa dibdib ko. Hinawakan ko naman siya. Bahagyang lumundo ang sakyan nang sumakay na sa driver's seat si Gerald. Pagkakabit niya ng seat ay tiningnan niya muna kami sa likuran bago pinaandar ang makina. Nakaready na rin ang isang sakyan sa aming likuran na lulan ng 4 na tauhan. Tayo na Gerald. Yes boss. Sa buong durasyon ng biyahe ay tahimik lang kami sa loob ng sakyan. Maliban lang kay Rafael na nag-iingay at tinuturo ang mga nakikita sa labas ng bintana. Pinapaliwanag ko naman sa kanya ang mga nakikita niya. Nakikinig naman siya at tumatango. Smooth magmaneho si Gerald kahit may kabilisan. Parang wala nga kaming nadaan ng lubak. Pagkalipas ng 30 minutong biyahe ay pumasok kami sa bayan ng San Isidro. Taga dito siguro ang kaibigan ni Ryder na ikakasal. Ilang sandali pa'y pumasok ang sasakyan namin sa malaki at lumang simbahan. Maraming tao at mga sasakyan sa labas ng simbahan. Mukhang maraming bisita ang ikakasal. Huminto ang sasakyan namin sa parking lot. Naunang bumaba si Gerald. Isinukbit ko naman ang tote bag sa balikat at binuhat na si Rafael. Ako munang bababa. Utos ni Ryder at naunang bumaba sa amin ni Rafael. Umusod naman ako sa pinto na pinagbabaan ni Ryder. Kinuha niya sa akin si Rafael at hinawakan naman ako sa siko at inalalayang bumaba. Tila naman may bulta-bultaheng kuryente ang dumaloy sa bawat himaymay ng ugat ko. Thank you po sir. You're welcome. Inaabot naman ako ni Rafael at nagpapabuhat sa akin. Ako na magdadala niyang bag para hindi ka mahirapan. Ani Ryder, ibinigay ko naman ang tote bag sa kanya at inayos ko ang pagbuhat kay Rafael. Bumibigat na nga talaga sa kulit. Kinausap muna ni Ryder si Gerald at ang 4 niya pang tauhan. Hindi ko naririnig ang mga sinasabi niya dahil maingay sa paligid. Yaya Usi? Tinuro ni Rafael ang malaking simbahan. Yan ang simbahan.
Diyan nakatira si Papa Jesus. Paliwanag ko sa kanya. Tumangutango naman siya. Marami pa siyang itinuturo sa paligid. Matyaga lang naman ako nagpapaliwanag sa kanya. Sa edad niya, natural lang na ma-curious siya sa mga bagay na nakikita niya. Mabuti nga at nababaling na sa ibang bagay ang atensyon niya. Di kaya dati na puro sa mga laruan lang. Let's go, Lucy. Huwag kang aalis sa tabi ko. Untag sa akin ni Ryder at hinawakan pa ako sa likod na ikinapitlag ko. Nagtayuan pa ang mga balahibo ko sa katawan at para akong kinoryente. Iginiyanan niya ako papasok sa simbahan pero hindi pa kami nakakapasok ay marami nang humarang sa amin at bumabati kay Ryder. Dahil anak siya ng dating gobernador ay marami talaga ang nakakakilala sa kanya. Malawak ang kanyang ngiti sa labi at magiliw na nakikipag-usap din sa mga tao. Kasalungat kapag nasa mansyon siya na laging nakakunot noo at seryoso ang mukha. Anak talaga siya ng politiko. Magaling din siya magsalita eh. Nag-excuse na siya sa mga tao at iginiya na kami ni Rafael. Papasok sa simbahan. Hawak-hawak pa rin niya ang likod ko sa may bandang bewang. Hindi tuloy magkamayaw sa mabilis na pagtibok ang puso ko. Damang-dama ko pa ang init ng kanyang palad sa aking balat kahit naharangan pa ito ng tela. Ryder, pare! Lumapit sa amin ang isang matangkad na lalaki na medyo may kahabaan ng buhok. Ang gwapo din niya at ang lakas ng dating sa suot na barong Tagalog. Sa likod niya ay may isa pang matangkad at gwapong lalaki na nakabarong din na medyo brusko ang dating at lumapit sa amin. Napaawang na lang ang labi ko. Napapalibutan ako ng tatlong lalaki na nagtatangkaran at nagagapuhan. Kung nandito lang sa Joy, malamang naihina iyon sa kilig. Ay, ano ba itong naiisip ko? Nasa loob pa man din ako ng simbahan. Baka kurutin ako sa singit ni Mama Mary. Ngayon pa lang, binabati na kita, pare. Congratulations. Nakangising bati ni Ryder sa lalaking huling lumapit sa amin. Thank you, pare. Nagkamustahan pa sila at nagbiruan tungkol sa kasal. Mukhang matagal na silang magkakaibigan. Kimi ako ngumiti nang tumingin sa akin ang lalaking unang lumapit sa amin. May pilyong ngisi na gumuhit sa labi niya at bumaling ulit kay Ryder. Akala ko ba hindi ka nagdadala ng babae sa simbahan dahil bad omen yun para sa'yo? Sambit ng unang lalaki. Namilog naman ang mata ko. Mukhang napagkamalan pa akong babae na Ryder. Ay, nagkakamali po kayo, sir. Hindi po ako babae ni Sir Ryder. Ako po ang bagong yaya ni Rafael. Maagap na sabi ko. Umawang naman ang labi ng dalawang lalaki at nagpasalit-salit ang tingin sa akin at kay Ryder. Pero maya-maya lang, sabay silang umisi. Oh, sorry, miss. I thought you're... never mind. Anyway, I'm Raven. Pagpapakilala ng unang lalaki at inilahad ang kamay. Tinanggap ko naman iyon at nahihiyang umiti. Lucy po, sir. Carlos. Nice to meet you, Lucy. Pagpapakilala din ng pangalawang lalaki. Nakaka-intimidate ang mga itsura nila at halatang may mga sinabi sa buhay. Mukha naman silang mababait, pero hindi ako sure. Baka kagaya din sila ni Ryder, lalo na't magkakaibigan sila. Taga saan ka pala, Lucy? Tanong ni Raven. Taga Paraiso Verde po ako, sir. Oh, maganda ang lugar na yun. Sikat ang bayan na iyon at puntahan ng mga nature lover. Actually, ilang beses na din ako nakapunta doon para mag-hiking. Saan ka pala sa bayan ng Paraiso Verde? Sa Barangay Masigasig po. Sagot ko naman. Napansin ko, medyo madaldal si Raven pero nakakatuwa siya. Oh, I see. Nadaanan ko na ang barangay na yan. Anyway, nag-hiking ka ba? Umiling-iling ako. Hindi po, sir. Sayang naman, but if you want. Naputo lang sasabihin niya nang tapikin siya sa braso ni Ryder. What? Tumingin ako kay Ryder. Nakakunot na naman ang noon niya at nag-iba na naman ang timpla ng mukha. Nasa unahan na si Carlos. Kanina ka pa tinatawag. Ikaw ang best man niya, di ba? Lumingali nga si Raven. Nasa unahan na nga ng altar ang kaibigan nila. Yeah. Mag-uumpisa na pala. Muling bumaling sa akin si Raven. Let's talk again later, okay? Ay niya at nag-excuse na sa amin ni Ryder. Don't talk to him again. Masungit na sambit ni Ryder. Naguluhan naman ako. Bakit po, sir? Dahil sinabi ko. Mariing sambit niya at kinuha sa akin si Rafael.
Ibinigay niya sa akin ng tote bag at hinawakan ako sa siko. Ayun na naman ang pakiramdam na para akong kinukuryente. Iginiya niya ako sa unahan at umupo kami sa mahabang upuan na malaki pang space. Wala kaming imikan doon. Tahimik lang ako nagmamasid sa paligid habang siya ay hindi pa rin maipinta ang muka. Ngumuso ako. Parang ang sungit-sungit na ngayon. Yaya Usi. Tawag sa akin ni Rafael at tinuro ang rebulto ni Mama Mary. Si Mama Mary yan, ang mommy ni Papa Jesus. Paliwanag ko sa kanya. Mommy? Sambit niya. Namangha naman ako dahil nasambit niya agad ang salitang iyon. Maging si Ryder ay rumihistro din sa kanya muka ang pagkamangha. Opo, Mommy. Sabi ko. Say that again, baby. Malambing na utos ni Ryder. Nawala na ang dilim sa kanyang muka. Mommy. Mommy. Sambit muli ni Rafael. Mahina naman akong pumalakpak sa tuwa. Ginaya naman ako ni Rafael sabay bungis-ngis. Hinalikan naman siya ng ama niya sa buhok. Nagpapakitang gilas yata ngayon sa kulit. Sana tuloy-tuloy na. Tumingin ako sa harap ng altar. Umusal ng isang hiling. Sana po'y gumaling na si Rafael. Mag-uumpisa na ang misa kaya tumahimik na ang lahat sa loob ng simbahan. Nasa harap na rin ng altar ang pari. Pumailan lang na rin ang tunog ng organ. Ang lahat ng mga mata ay nasa malaking pintuan ng simbahan kung saan maglalakad na ang bride ni Carlos palapit sa altar. Akay ng isang may edad na lalaki na malamang ay ama nito. Napawaw pa ako sa engrandeng trahe de boda ng bride. Kahit natatakpan ng belo ay naaaninag ko ang magandang mukha ng bride na nakangiti habang ang mga mata ay tutok na tutok sa groom niyang nakatayo sa harap ng altar. Ako kaya, kailan makakapagsuot ng ganyan kagarbong trahe de boda? Parang ang sarap magsuot ng ganyan sa araw ng kasal. Yung tipong sa araw na iyon, lahat ng mga matay nakatutok sa iyo dahil ikaw ang pinakamaganda sa araw na iyon. Ay, asa pa ako na makakapagsuot niyan. Asa pa akong ikakasal eh. Wala nga akong jowa. Wala ka bang balak tumakbo sa kahit na anong posisyon dito sa probinsya natin? Sayang naman. Sikat na sikat ka sa mga tao. Maganda ang record ng ama mo kaya malaki ang tiwala ng mga tao sa inyo. Nangingiti at naiiling na lang ako sa panguudyok sa akin ng dating congressman at kapartido ni Papa. Nandito na kami sa reception na ginanap sa malawak na bakuran ng mansyon ng mga De La Riva. Marami mga kilalang tao, personalidad at mga politiko ang imbitado. Nagmistulang reunion din ito. Wala ko sa puso ko ang pagpupolitiko, Congressman, pero bukas naman ang puso ko sa pagtulong sa mga kababayan natin. Sabi ko, pero sayang pa rin ang pagkakataon iyo. Kahit mag-mayor ka, siguradong landslide ang magiging panalo mo. At kung magiging mayor ka, marami ka pang tao matutulungan. Tumawa ako sa iwinika ng dating congressman. Hindi lang naman siya ang nag-uudyok sa akin na pumasok sa politika. Marami pa mga dating kapartido ni Papa ang inuudyokan ako. Pati na nga ang mga dating kalabang partido ay gusto akong kupkupin at kung ano-ano pa ang mga ipinapangako sa akin. Pero tinanggihan ko iyong lahat. Ayoko magkautang na loob sa kahit na sino. Bilog ang mundo. Ang taong kakampi mo ngayon ay pwede mo maging kaaway sa mga susunod na araw. Masaya na ako't kontento bilang simpleng mamamayan lang, Congressman. Pareha sila ng apo ko na walang hilig sa politika. Magkaibigan nga sila. Mabuti na nga lang at nag-asawa na siya. Hindi yung puro manok na lang ang laging hawak. Natatawang sabi ni Lolo Mateo, ang abuelo ni Carlos. Kaya ko ay marami din mga taong nag-uudyo kay Carlos na tumakbo bilang mayor ng bayan ng San Isidro. Malaki din kasi naging kontribusyon ng pamilya nila sa pag-unlad ng bayan nila. Pero gaya ko ay wala din siyang hilig sa politika. Oo nga. Mabuti at nakapag-asawa na din siya. Akala ko'y tatanda siyang binata. Komento naman ni Mr. Garcia, isang negosyante sa kabilang bayan.